mabuting balita ngayon, isinalaysay na Jesus ang talinghaga tungkol sa isang mayaman na lalaki at sa pulubing nagngangalang Lazaro. Ang mayaman ay nabubuhay sa karangyaan, nakadamit ng mamahalin, at araw-araw ay nagpapakasasa sa masaganang handaan. Samantalang si Lazaro ay nakahandusay sa kanyang pintuan, sugatan, gutom, at naghihintay lamang ng mumo mula sa hapag ng mayaman. Mapapansin natin na hindi sinabi ni Jesus na masama ang mayaman dahil siya ay mayaman, o kaya banal si Lazaro dahil siya ay mahirap. Ang kasalanan ng mayaman ay ang kanyang pagiging manhid, ang kanyang hindi pagpansin sa paghihirap na nasa harapan mismo ng kanyang pintuan. Ang problema ay ang pusong sarado sa awa at malasakit. Sa ating panahon ngayon, marami ring Lazaro sa ating paligid. Mga nagugutom, mga nauuhaw, mga naghihirap, mga nangangailangan ng tulong. Minsan dahil sa pagiging abala at kaginhawaan ng ating buhay, hindi natin sila pinapansin. Ang mabuting balita ngayon ay nagpapaalaala sa atin na ang kasalanan ay hindi lamang ang paggawa ng masama, kundi ang hindi rin paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagwawalang bahala ay isang tahimik ngunit mapanganib na kasalanan. Sa kwento, parehong namatay ang mayaman na si Lazaro, ngunit nabaliktad ang kalagayan. Si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham, samantalang ang mayaman ay napunta sa impyerno. Ipinapakita nito na ang hustisya ng Diyos ay higit sa panandaliang sitwasyon sa mundo. Ang mga bagay na tila tagumpay ngayon ay maaaring mawala ng saysay sa harapan ng Panginoon. Ang talinghagang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan at kahirapan, kundi tungkol sa pananagutan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging bukas ang ating mga kamay at puso sa mga nangangailangan. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating pagmamalasakit at habag sa kapwa. Huwag nating hintayin na maging huli ang lahat bago tayo tumingin sa ating paligid. Naway sa bawat araw ng ating buhay, makita natin si Kristo sa Lazaro ng ating panahon, at sa pamamagitan ng ating tulong at malasakit, maging daan tayo ng habag at pag-ibig ng Diyos sa mundo.